Nasa kabilang linya na natin via phone patch at ang kanyang balita ay tungkol dito sa Agripunan. Ayan, Agripunan at Pantawid Program Caravan isinagawa po sa tatlong bayan sa unang distrito ng Nueva Ecija bilang pahabol para sa dry crop season 2024. Di ba Gimba lang ngayon pala magtatatlong bayan na. Army, detalye mo yan. Hello. Yes? Yes, saglit lang, nakadoble. Hold on, hold on. Ayan, hello. Malinaw po ba ako? Okay, pwede. Yes, magandang tanghali po sa inyo dyan sa studio, kasama G. At sa lahat ng ating listeners sa ating radyo, DWTC 105.3 FM at viewers sa ating Facebook at YouTube live streaming. So, kasalukuyang nagsasagawa ng caravan para sa Agripunan at Pantawid Program, ang Department of Agriculture Region 3 Field Office at ang NIA OPRIS Division 5 and 6 sa mga dito sa bayan ng Gimba at kasama itong Gimba nga doon sa tatlong bayan sa unang distrito dito sa Nueva Ecija kung saan nagsagawa ng naturang aktibidad. Martes, November 12, kahapon po yan, ay nasa Santo Domingo ang caravan at bukas ay nasa November 4 ay nasa bayan naman ng Palugtog. Dito sa Gimba, nagsimula ang caravan bandang alas 9 ng umaga kung saan nasa mahigit 150 aplikante ang pumila at nagbakasakaling naka-avail ng 60,000 pesos na puhunan at pantawid para nga sa darating na dry crop season o sa dry crop season 2024 hanggang 2025. Ang mga maaari lamang mag-apply ngayong araw ay ang mga magsasaka dito mula dito sa bayan ng Gimba na sakop ng NIA Office Division 5 at Division 6. At narito ang kanilang ang mga requirements para makapag-apply sila ng naturang loan, agripuhunan loan. Dapat ay may sinasakang 0.8 hanggang 7 hectares. Kailangan siyempre enrolled sa RSBSA at miyembro ng NIA Office. May age limit din po, 18 hanggang 60 years old ang mga pwedeng mag-apply. Kailangan na pag nagpunta sa Umali Gym, kung saan isinasagawa sa kasalukuyan, ongoing, yung sinasabi natin caravan, ay magdala ng valid government ID. At ang mga dapat mag-apply ay hindi dapat wala dapat iba pang loan na in-applyan na mula sa gobyerno. Maaari ding magpunta yung mga hindi pa rehistrado sa RSBSA, ngunit kailangan muna nilang magparehistro. Dito naman mismong sa Umali Gym ay mayroong mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office, at pwedeng magdala ng mga requirements para ma-accept yung kanilang registration at the same time ma-onboard sila dito sa Agripuhunan at Pantawid program. So, nagkaroon ng maiksing programa kanina nung nagsimula yung aktibidad, nagsalita si Mayor Joselito Doclito Galapon at nagbigay din ng mensahe ang DA Region 3 ng ating APCO, no? Na si madam, kalimutan ko yung pangalan ni ma'am. Pero yung ating APCO ay nagsalita, tapos nagsalita din ang senatawan ng NIA Office Division. Ayan. So, yun yung pangyayari kanina. Nilive din natin yun, tapos ang ilang mga bagay. Oo. So, ilan pa ba ang ngayon, Army? Ha? Ilan pa ba ang kinakailangan mag-apply para sa agripuhunan? Ayun. So, meron pala akong data niyan na hindi pa natin nabanggit, Andito yan. Dito sa Division 5 and 6, nasa kabuuan na ng 2,462.35 yung naipon na hectarage,
equivalent yan ng 1,574 na magsasaka. Mm. Simula nung nag-onboarding sila noong Setyembre. Division 5 and 6 lang yan. Oo. So, buhat nung pinag-uusapan yung agri-puhunan at pantawid program ay more than 2,000 pa lang ang 2,000, almost oo, 2,500. yung hectare Oo. saka more than 1,000 farmers. Oo, meron kasi dyan yung mga, nung una ay hindi, di ba, nagkaroon ng limit pagdating sa lawak ng tinatanim, di ba? Isa hanggang dalawang hektarya Dati lang. hanggang 2 hektarya lang. Oo. Pero in-extend So, hanggang 7 hectares. Ngayon, merong mga aplikante doon na inaccept pa rin yung kanilang aplikasyon pero hindi sila isinama dun for approval. Ngayon, pwede silang bumalik at mag-apply ulit kasi ang ina-accept na ay hanggang 7 hectares. Kaya nga. Oo, tapos, so kaya ganon. Kaya nung una, di ba? Bali, gano'n nakatagal sa atin- nagra-run yung ano na yan? September, ano? September 13. Ay! Last week ng August na siguro. Army? Mga August, ano? Ay, yung onboarding, nag-start nung September, second week. Sa Bago birthday ni dumating PBBM. Bago birthday ni PBBM, bago. nag-ano na yan. Bago dumating yung birthday. August, September, October, November. Naku, 3 buwan na. Almost 3 months na. Pero Division 5 and 6 lang naman yan. Sa kabuuan, kasi nakakuha tayo ng detalye no, as of November 5. Ilan nga target? Ilan ang target? Di ba 50,000 sa buong Central Luzon? 50,000 Oo, hectares. Sa buong Central. Oo. Hindi, Sa kung buong dito yan Central sa Division 5 and 6, 5,000. 5,000. So, Ang at alam least, ko sa Gimba lang yon. Gimba lang yung Gimba. 5,000 So, yan. nangangalahati pa lang. Oo, pero meron kasing may 5 and 6 lang ang Gimba, di ba? Kung susumahin mo yung buong NIA Office from NIA Office Division 1 hanggang 6, nasa 3,227.5 hectares na. Equivalent yan ng 1,983 farmers. Dito kasi sa atin madami 5 and 6 ang nasa mahigit less than 2,500. Doon sa ibang mga division, 100 plus lang yung mga nag-apply. Dito nga sa Division 3, 36 lang yung nag-apply. Equivalent ng 234 hectares. So, kaunti lang yung nag-apply dun sa iba. Ay, hindi. 62.66 lang pala yung Division 3. 62.66 hectares. Ayan. Ayun, nagtatandaan ko na si Ma'am Ana Lu Morelos pala yung ating APCO. Yung Provincial Agriculture, kalimutan ko yung letter C. I forgot. Sige, okay na, Army. Oo. Pero dire-diretso daw yan. Dire-diretso daw yung application. Pero itong araw na to kasi yung last day eh. Last day ito yan na mag-accept dito sa Gimba. Oo. Para pero, mapabilis. kung meron pang mag-a-apply, tuloy-tuloy yung acceptance. Tapos, sa susunod na cropping season na sila, ma-accept para doon sa agri-puhunan. Medyo nagkakaroon na ng ano dyan eh. Alam mo, meron nagkakaroon ng mga parang pagkalito. Kasi yung iba, meron na silang card, pero hindi sila pa nasasabihan kung kailan nila makukuha or kailan nila i-withdraw. Kanina, meron akong nakausap. At kilala natin yung magsasaka na yan, si Tita Tabs. Hawak na niya yung card niya, pero hindi niya sigurado kung approved na ba siya or makakatanggap siya ng Loan. ng loan. So meron kasing mga magsasaka 'di ba na meron ng available na card. Pero hindi naman talaga nag-apply kasi nakakakuha na sila ng nag-apply ba si Tita Tavern? Nag-apply siya kasi meron siyang card. Tapos, mukhang antayin na nga lang niya kung kailan papasok yung pera. Ang sabi, November 20. Meron na bang mga card na merong tag dito? May laman na?
Wala pa. By Wala November pa. 20 Card pa na. lang yon, empty card pa lang. Oo. Dun sa ano, yung may pinirmahan Narinig ko naman siya siyang kontrata na. Tapos na pumirma si Tita Tab sa kontrata. Well, ay, oo, kasi di ba may pinipirmahan ng kontrata? Oo, kontrata. Meron. Eto, actually may kopya ako nun eh. Nasaan na ba yun? Oo, meron nga. Nakapirma na ba si Tavern? Kasi yung papel na yun, oo, nakapag-apply na nga siya doon sa Maturanok pa. Yung papel na okay. hawak na ipinamimigay ngayon, kasi bibigyan ka ng parang application form, yun na mismo yung onboarding paper na i-encode doon sa ng isang System, I don't know kung anong tawag. Doon sa system, meron silang tawag doon sa system, tapos doon magbabase yung issuance ng card. Pero yung approval kasi talaga daw ay nagdidepende doon sa ina-approve no kooperatiba nang nakakatama ako at sinucertify ng NIA. Kasi kung ano yung coverage ng NIA, yun lang yung na-approve at sinucertify. So, initially, dapat membro ka ng RSBSA, di ba? Kasi para alam na meron kang sinasakang lupa, meron kang certain kind of ownership. Tapos, from there, i-counter-check nila yon dun sa master list ng NIA para malaman kung ilang ektarya yung pwedeng i-apply. So, for example, meron akong 3 ektarya na naka-enroll sa RSBSA, pero ang napapatubigan lang, example lang ay 1 ektarya, yun lang yung kailangang pwedeng i-certify nung NIA division na nakakasakop dun sa Irrigators Association kung saan ka nakamembro. Yes. Oo. Ganon. So, ganon pala siya. Kasi nung una, hindi ko, ang alam ko, meron kang 3 hectares sa RSBSA, pwede mo i-apply yung 3 ektarya na yon, 60,000 bawat ektarya. So, hindi pala na-approve lahat, kundi yung meron lang irigasyon. Oo. Binigyan ako ng kopya nung NIA office nung application. Dito, kasama na yung notaryo. So, parang andito na yung mismong kontrata. Bakit ka binigyan ng aplikasyon? Mag-a-apply ka ba? May ako na kopya, siyempre. Kala ko mag-a-apply ka. Kopya, Ang plano ko talaga kopya lang naman for record, for Oo. documentation. For documentation, pero plano ko rin talagang mag-apply para, siyempre, bukod sa meron tayong first-hand information, ako ay eligible din Ilang ako. gano'n ba kalawak ang iyong asyenda? Ay nako, meron ako 100 ektarya. 9,500 lang yung sa akin. Square meters. Pwede kahit walang 1 hectare, ano? Oo, 0.8 nga eh. 0.8 hanggang 7 hectares. O, di yung 60, bawas. Hindi. Oo, yung equivalent lang, di ba? Siguro ano yun. Oo, tapos, ayun, kanina, meron mga nag-apply doon na hindi pa enrolled sa RSBSA. Kaya, tapos meron din yung mga nag-apply na noon, pero bumalik ngayon para mag-reapply. Kasi siguro, nung mga unang apply nila, malalaki yung mga equivalent na lupa, more than 2 hectares nila. Sige. Okay, maraming salamat, Army.